So unahin natin dito sa unahan na meron pa rin siyang nakalagay na Mio. Yan. Tapos dito yung Yamaha, tapos nandito yung carbon lodi na design pa rin ni Mio. So sa unahan gumagamit pa rin po siya ng traditional na bulb or ordinary bulb sa kanyang headlight. Signal lights niya, peanut bulb mga idol. Okay? So pagdating naman sa kanyang suspension, gumagamit po siya ng telescopic fork. Disc brake naman para sa kanyang braking system with 1-pot caliper na may mugs po na mayroong sukat na gulong na 7090-14 at tube type pa lang ito. Okay? So sa likuran naman natin mga idol, okay, tail light niya. Yan, ganun pa rin ang itsura niya, okay? So ordinary bulb pa rin ang gamit nito na mayroong signal lights na ordinary bulb din. Tapos nandito yung kanyang reflector at ang dito yung kanyang back fendler na nakalagay naman dito yung kanyang plate holder. So dito naman sa gilid mga idol, makikita natin yung kanyang exhaust, okay, na merong cover na plastic, parang carbon lodi na design. Okay, so nandito yung fan niya. So ito nga pala ay air cooled. So pagpapalamig ng makina, gumagamit po siya ng air cooled mga idol. Suspension naman dito sa likuran ay gumagamit ng single shock absorber. Tapos drum brake po sa braking system. Mugs po ang ginamit nito na meron sukat na gulong na 80x90-14 at tube type pa lang. Okay? So dito naman sa gilid makikita natin yung kanyang decals na Mio I-125 na merong color na yellow, gray, super gray, and gray na gray. Okay? Tapos black. Tapos nandito meron pa rin siyang carbon lodi na design. Okay? Tapos dito sa baba naman makikita natin yung kanyang airbox. At nandito yung kanyang crankcase. Ito nga pala ay CVT, automatic transmission, na kung saan gas and go lamang. Tapos meron po siyang kickstarter na kung saan pwede mo itong i-kick kung sakaling humina o malobat ang baterya ng motor mo. At nandito na ang kanyang pillion footrest. Okay, chrome color po siya mga idol. Tapos side stand. Then meron po siyang center stand. Alright? Sa kabilang gilid naman mga idol, makikita natin yung decals pa rin niya na 125. So 125cc po siya. Single cylinder, single overhead cam 4-stroke, and 2 valves mga idol. Okay? Then makikita natin yung gilid nito sa may kanyang palikpik mga idol. Decals pa rin, meron po siyang dilaw. Then nakalagay dito yung Yamaha. Okay? Then carbon lodi pa rin sa kanyang gilid or palikpik. Right? So dito naman sa taas mga idol, makikita natin yung kanyang traditional analog panel. So straight to the point, yun lang yung kanyang pag-read na kanyang odometer and speedometer. Then meron siyang indicator na echo, signal lights, high and low, then yung kanyang engine check. Tapos ito kayong fuel gauge. Tapos nandito pa rin yung kanyang logo. Alright? So button and switches naman mga idol, meron po siyang high and low, turn lights and busina. Tapos nandito yung kanyang electric starter button. Pagdating naman sa controls mga idol,
So, throttle control with brake lever sa unahan. Then, hand grip with brake lever para sa likuran. At ang kagandahan nito mga idol, so meron po siyang park lock lever na kung saan kung sakaling magpa-park kan sa incline o uphill road, napakalaking tulong nito mga idol. Equip mga pala to ng Blue Core technology mga idol. So, dito nakalagay yung kanyang Blue Core na emblem. Okay? So pagdating naman sa kanyang convenient features mga idol, unahin natin yung packet niya na merong malaki na malalim. Okay? Tapos dito naman makipot. So kasya yung baby na kamay. Okay? Pero pag nilagay ka na dito, hindi na magkasya yung kamay mo kung malaki ang kamay mo. Okay? So dito naman yung kanyang integrated shutter lock key na kung saan merong takip ang susian. Okay, so dito mo na rin bubuksan yung kanyang upuan. Okay? Tapos nandito pa rin yung kanyang utility hook na malaking tulong sa iyong bagahe lalo na pag ikaw ay namalingke. Ayan, ito. So ito rin yung kanyang flat footboard na kung saan hindi lang comfort riding experience ang hatid nito, kundi pwede mo rin lagyan ng extra baggage mo mga idol. So dito naman sa kanyang upuan mga idol, makikita natin na synthetic leather ang gamit nito. Plain synthetic leather na black. Okay, makapalang foam, goods na goods para sa mga long rides or sa mga daily use mga idol. At pag binuksan mo naman ang kanyang compartment mga idol, so same pa rin dati. So hindi siya malaki, hindi rin siya maliit, saktong-sakto lang talaga. Nandito yung kanyang battery. Okay, pag inopen mo yan, yan dyan yung battery. Tapos nandito ang kanyang refiller or fuel refiller na kung saan meron po siyang rubber na alulod system. So just in case na magkaroon ng flow ng gasolina, so dito lang siya malalagyan tapos meron siyang alulod. Okay? So ito na nga po mga idol, pag-usapan natin yung kanyang freebies. Yan. So tinanong ko kung dito lang niya sa Guanzon IBA. So sa lahat daw ng dealer. So depende daw sa dealer yan kung ibibigay daw yung top box na ito. So nagulat lang ako kasi kala ko bago. Nung tinignan ko yung odometer niya, okay, 00. So bagong bago talaga. Ito nga pala is yarip sa plastic, no? Para siyang alloy pero plastic po siya, pero pagdating dito napakaganda, napaka-elegant tingnan. Ayan. So napakaganda, solid. Okay? So pagdating dito sa loob niya, yung previous niya, okay, meron po siyang cloth. Yan. Meron pa siyang pa-zipper. Yan, lalagyanan. So, I think nasa 38 liters. So, nandito yung kanyang grab bar na M. Okay? Kasi mayroon na siyang libre na grill type na grab bar. So, parang monorack, no? Yung design niya. So, sulit ka na dito pag bumili ka nito. Hindi mo na kailangan bumili ng aftermarket goods na to. Okay? So, yun yung previous niya. Pag bumili kayo ng Yamaha MIUI 125. Okay mga idol, pag-usapan naman natin ang kanyang seat height. Kung pasok ba ito sa may maliit na bias at may maliit na pangangatawan na katulad ko mga idol. So, ito ang Yamaha MIUI na sobrang pasok sa mga height ng mga Pinoy. So, height friendly po siya mga idol. I'm 5'4" in height. So, pasok. At lapat naman ang aking dalawang paa mga idol. Convenient din to gamitin araw-araw. Syempre, scooter type lang ito. At pwedeng singit-singit sa mga malalang traffic mga idol. So, okay na okay siya pang daily use. So, pagdating naman sa convenient ng kanyang handling, madaang naman siya. At sa pag-rides mo mga idol, naka-upright position ang kanyang handle. So, walang problema sa iyong likuran. So, kung sakaling pang long ride ang damitan nito. Okay? At ayun na nga mga idol, pag-usapan naman natin ang kanyang presyo via Guanzon, Santa Cruz, Zambales mga idol. Ang Yamaha MIUI 125 ay may cash na 79,900. Down payment nito para sa installment is 4,800 and ang monthly installment naman nito is 1 year, 8,552, 2 years, 5,359, 3 years is 4,263 na may rebate po na 200 pesos. At ang kagandahan nga nito, installment man o cash, ay meron po siyang top box na kasama mga idol.
So guys, ito nga pala ang Honda Click 125 version 3 na bagong bihis. Wow, ikutin muna natin yung kanyang kabuuan ng decals niya. Oh. Napakaganda, solid. Yan. Ito yung bagong bihis niya mga idol. So meron pa siya dito na pula. Ayan. Tapos meron siyang gray. Yan yung bagong bihis niya mga idol. Okay. So, i-update lang natin siya kung mayroong pagbabago dito. Okay, unahin natin sa harapan na mayroon po siyang letter M na naman na design. Same na A old. So, M pa rin. Pagdating sa kanyang headlight natin, gumagamit po siya ng LED. Ayan po siya, LED. Then, daytime running light, same pa rin. Tapos, signal lights niya, LED po mga idol. Okay? Pagdating naman dito sa kanyang front fender, meron po siyang combi brake system na kung saan gumagamit po siya ng combi brake system sa kanyang pagpipreno. Telescopic fork ang gamit dito sa harapan, disc brake, one pot caliper, tapos nakamags po siya na may sukat na gulong na 90/80-14 at tubeless po siya mga idol. Pagdating naman sa likuran, okay, same pa rin sa old version 3. So decals lang, pinagkaiba lang talaga. So LED pa rin, same pa rin ang itsura ng kanyang taillight. Signal lights niya, LED pa rin. Tapos may reflector dito. Okay. And then pagdating naman sa kanyang suspension, gumagamit po siya ng single shock absorber, drum brake. Mags po ang ginamit nito na may sukat na gulong na 100/80-14. Okay. Sa gilid naman mga idol, makikita natin yung decals niya na napaka-boldy, sophisticated, at napaka-sporty ng design nito mga idol. Okay? So meron nakalagay dito na liquid cooled, meron siyang kulay dito na kulay blue, and gray and white. Okay? Tapos ang pinaghalong kulay nga pala nito is white and black. Okay? So dito naman sa kanyang airbox, makikita natin na equip pa rin siya ng ESP or Enhanced Smart Power. Okay, dito naman sa kanyang crankcase, wala po siyang kickstarter kasi gumagamit na to ng ACG mga idol. Tapos itong kanyang footrest mga idol para sa pillion. Tapos ito yung kanyang side stand na meron siyang kill switch. Tapos ito naman yung kanyang center stand. So sa kabilang gilid naman makikita natin yung disenyo ng kanyang decals, same pa rin sa kabila. Okay, pillion footrest pa rin nandito. At nandito naman yung kanyang radiator mga idol, na kung saan liquid cooled nga ang gamit nito sa pagpapalamig ng makina. Then dito naman sa kanyang muffler, mayroon po siyang cover na plastic. Tapos dalawang kulay dito sa kanyang muffler mismo, which is yung gray and black. Okay? Tapos nandito naman yung kanyang tire hugger, na kung saan nandito naman yung kanyang coolant refiller. Alright? Pagdating naman sa taas mga idol, digital panel pa rin. Meron po siyang mga indicator like high and low, engine check, battery, etc. Tapos nandito meron po siyang double selector. So select and set po siya. Tapos dito yung pinaka-logo niya na Honda. Sa buttons naman mga idol, meron po siyang high and low, busina, then turn lights. Tapos electric starter button lamang. Tapos ang kagandahan nito, automatic kasi ito ay throttle control with brake lever sa unahan, then hand grip with brake lever sa likuran, na meron pong park lock lever na kung saan kung sakaling magpapark ka sa inclined o uphill road, hindi dadaos-dos ang motor mo. So napaka-useful niyan mga idol. Pagdating naman sa kanyang convenient features mga idol, unahin natin sa kanyang pocket na dalawa, which is yung isa is merong cover para sa mga valuable things nyo mga idol. At ang kagandahan nito sa merong cover, meron po siyang USB type charger. Okay, na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Dito naman yun sa kabila, yung pocket niya, na wala po siyang cover. So, mga easy access needs lang dito. Dito naman sa kanyang susian, gumagamit ng integrated shutter lock key na merong shutter lock, seat opener, then siyempre yung on and off niya. At pagdating naman dito sa may gilid, meron siyang seat opener button para dito sa kanyang compartment. Okay, pagdating naman sa kanyang upuan mga idol, simpleng tabas, ganun pa rin. Same pa rin, kalmot po sa traction ng kanyang cover dito sa kanyang upuan. At okay naman yung
upuan medyo malambot para sa wet packs, jog balls at eco. So pagdating naman sa compartment mga idol, so ganun pa rin, same pa rin naman siya. Malawak pa rin siya. Okay, marami siyang mailalagay. Pwedeng rep, sala set, kahit ano. Okay? So nandito pa rin yung kanyang fuel refiller. Yan. Present pa rin ang kanyang utility hook na kung saan malaking tulong sa sabitan ng yung bagahe or pinamili sa palengke. Siyempre, meron po siyang flat footboard. Siyempre, scooter to mga idol. So, hindi lang comfort and experience. Ang dulot nito, siyempre, pwede mong paglagyan ng mga extra baggage mo mga idol. Okay? At ito na nga mga idol, sakyan natin si Honda Click version 3 or 125 version 3. Ayan. Siyempre. So, Honda Click user ako at sa 5'4" in height na katulad ko, siyempre pasok na pasok mga idol. So, pagdating naman sa city driving, talagang napaka-experience ko na at napaka-dali siyang imaneho lalo na sa mga singit-singit, sa mga makikipot na mga traffic. So, daily use talaga ang Honda Click 125. Kaya ito ang pinakamabentang 125cc category sa scooter mga idol dito sa Pilipinas. At pagdating naman sa kanyang convenience sa riding, so pwedeng-pwede po siya sa mga baguhan kasi automatic transmission lang siya. At the same time, maliit lang po siya at magaang. So, kayang-kaya na mayroong 58 kilo na katulad ko. Okay? So, recommended din ito sa mga baguhan saka lady rider na gustong matuto na magmaneho. Napakadali lang imaneho mga idol. At ito na nga mga idol ang price ng bagong Honda Click version 3 na bagong bihis mga idol. So, meron po siyang cash na 83,900. Down payment nito is 5,800. And para sa 3 years naman nito, sa kanyang monthly installment is 4,480. Via Guanzon, Santa Cruz, Zambales po yan mga idol. At ayun na nga mga idol, ang Honda Click 125 version 3. Para sa inyo, sulit ba to o hindi? At ayun na nga mga idol, ang Yamaha MIUI 125. Para sa inyo, sulit ba ito o hindi ngayon 2025? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching. Peace out.